Pakiramdam ko pagkatapos ng reunion na yun ay mas lalo pa akong pinag-iinitan ng mahaderang ex ni Andrew. Parang lagi na lang siyang nakaabang na magkamali ako para sitahin niya sa harap ng mga katrabaho namin. Pati trabaho ko parang dinadagdagan niya pero hindi ko hinahayaan ang sarili ko na ma-stress sa kanya. Siya lang naman kasi itong bitter at hindi ako. Ang mas mahalaga ay kami ni Andrew at masaya ako. Yun nga lang, dahil sa napaka-busy nito palagi ay ngayong na lang ulit kami nagkaroon ng pagkakataon na magdate, as in romantic date. Gusto kong matapos na agad ang aking ginagawa dito sa nurse station para hindi ko na kailanganing mag-overtime. Mabilis kong inayos ang mga gamit at ni-review ang mga documents para sa mga darating na patient rounds sa next shift. Ang mga files na nasa harapan ko ngayon at napaka-importanting detalye. Ito yung mga results ng mga tests, patient's record at mga plan para sa mga scheduled na operasyon. Kanina pa nagba-vibrate ang cellphone ko na nakapatong sa tabi ng aking workspace. Hi, si Hon mo tumatawag, ani Lizel na nakatingin sa screen ng cellphone ko. Saglit akong napatingin kay Lizel. Kinuha ko ang telepono at sinagot yun, si Andrew. Tuloy tayo, hindi naman masyadong busy dito ngayon. Tapusin ko lang itong ginagawa ko, okay? I love you too. Matapos kong ibaba ang telepono ay nakita ko ang kilig sa mukha ng Lizel. Umiti ako sa kanya. First date namin mamaya bilang mag-boyfriend. Saad ko kahit hindi siya nagtatanong. Ang sweet, anito na kumikinang ang mata. Biglang nag-iba ang direksyon ng mga mata nito. Hi, doktora, nakangiting bati ni Lizel sa nakita nito. Hindi ko napansin na nakalapit na pala si Dra. Natalia sa amin dahil sa focus ako sa aking ginagawa. Tipid itong umiti, very professional pa rin. Nurse Christina, can you facilitate the is-prep ASAP, anito? Nagkatinginan kami ni Lizel. Ngayon pa lang ay napapaisip na ako kung gaano katagal bago ko matapos ang pagpe-prepare ng operating room na inuutos nito. May date pa naman kami ni Andrew. Dok, ako na lang po, pagpipresenta ni Lizel na tila naunawaan ang aking inaalala. No, may iba akong ipapagawa sa'yo, wika ni Dra. Natalia na parang walang emosyong mababanaag. Kahit medyo naguguluhan ako sa biglaang utos, ay agad din akong umalis mula sa nurse station at nagtungo sa ihi habang hawak ang mga dokumentong ibinigay ni Dra. Natalia, mabilis akong kumilos upang ihanda lahat ng nasa listahan ng mga kinakailangang gamit kagaya ng sterile gowns at iba pang mga importanteng bagay na parang wala na yatang katapusan. Nagmamadali man ay nagawa ko ng maayos ang lahat. Ang problema lang ay babalikan ko pa ang ginagawa ko kanina sa nurse station bago ako inutusan ni doktora. Pagdating ko sa nurse station ay naroon na ang iba pang mga nurse. Itinuloy ko lang ang aking trabaho. Kapag nakita niyo si Dra, Natalia, pakisabi okay na yung easy na ipinafasilitat niya, ani ko habang abala sa aking ginagawa. Tiningnan ako ni Maricel. Ha? Parang wala namang nakaskit si Doc Saki ngayon. Nasa admin siya ngayon kasi kasali siya sa meeting tungkol sa patient care policies. Hinihintay ko nga siya kasi nagpapasama siya sa medical supply room. I-check niya yung mga bagong equipment na kasali sa bagong project na ipinadala para sa ibang wards, anito. Lihim akong napabuntong hininga. Nangyayari naman talaga ito, ilang beses na rin akong bigla ang inutsan ng ibang doktor para i-prep ang AC dahil may mga emergency na operasyon. Pero itong si Natalia mukhang wala naman pala ang easy sa skit nito. Ano yun, pinaayos niya sa akin pero hindi naman pala gagamitin. Ang sabi pa niya kanina ASAP daw pero hanggang ngayon wala namang emergency. Namumuro na talaga ang bruhang yun ah. Kainis. Malalate tuloy ako nito sa date namin ni Andrew kung hindi pa ako magmamadali ngayon. Pinakalma ko ang aking sarili, ayokong ma-stress dahil may date pa kami. Nag-inat-inat muna ako nang matapos ko ang trabaho. Tumingin ako sa relo, mabuti na lang hindi pa late, sakto lang. Magpapaalam pa sana ako nang mapansin naming papalapit si Dra. Natalia, may kasama itong dalawang nurse at mukha silang nagmamadali. Lahat kaming nasa nurse station ay napalingon sa kanila. Pagtapat ng mga ito sa amin ay huminto ang doktora. Pinasadahan niya kami ng tingin. Nasa likuran ako ng mga nurse dahil mag-out na sana ako. Christina, sumama ka sa amin, anito at mabilis na naglakad. Hindi ko na nagawang magtanong dahil mukhang nagmamadali sila, kaya napasunod na lang ako sa kanilang tatlo.
Sinabayan ko ng lakad ang dalawang nurse na hindi ko masyadong kilala. Anong meron? Tanong ko dahil halata ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. May isa si patient tayong pupuntahan. Isinugod daw, ngayon lang. Andun sa iFerry room. Napaisip naman ako kung sinong iFerry yun at masyado silang nagmamadali. Kalimitan kasi sa mga GF na pasyente namin ay galing sa pamilya ng mga politiko o kaya naman ay mga bigating businessman. Ngayon lang ako napasama sa ganitong duty kaya medyo kinakabahan ako. Si Natalia pa naman ang kasama ko. Diyos ko naman, bakit pakiramdam ko ay hindi ako makakalabas mamaya ng room nang hindi umiiyak. Unang pumasok ng silid si doktora at nasa likod lang kami. Para lang akong tanga na napapunta sa lugar na wala akong kaide-ideya. Sinong isa-si ba yun? Pabulong kong tanong sa kasama kong nurse. Kapapasok lang namin ng silid. Asawa daw ng sihi natin, anito. Namilog ang mga mata ko. Sihi? Hindi ba't si Drake ang sihi ng kumpanyang nagmamay-ari ng hospital na to? Asawa ng sihi. Esay Mucha. Pagtingin ko sa hospital bed ng pasyente at nakita ko si Mucha na nakahiga. Nag-alala akong bigla pero mukhang okay naman ito. Nagkasalubong ang aming mga mata habang naglalakad ako papalapit sa kama niya. Bubuka pa sana ang bibig nito nang sinyasan ko siya na wag maingay. Itinapat ko ang aking hintuturo sa aking bibig. Mrs. Rufino, kumusta na po pakiramdam nyo? Magalang na tanong ni Dra. Natalia. Okay na Dok, komportableng sagot ni Mucha. Hindi niyo po ba alam na buntis kayo, anang doktor? Umiling si Mucha. Buntis si Mucha. Na naman? Kailangan namin kayong kabitan ng drip para maiwasan ang dehydration. Akala ko, hindi naman masama yung pagdurugo ko. Kailangan ba talagang kabitan ako niyan? Tanong ni Mucha. Medyo mababa ang blood pressure nyo, kaya nakakaramdam kayo ng pagkahilo. Ginagawa po talaga namin ito para masiguro na stable ang inyong kalagayan. Makakatulong ito para mamaintain na tama ang daloy ng dugo sa katawan nyo. Kailangan din namin kayong obserbahan muna. Kung sakaling lumala ang symptoms, mas madali namin kayong mababantayan dahil nasa hospital na po kayo. Ito rin kasi ang order mula sa itaas. Tumawag ang isifi para sabihing wag muna kayong palabasin, paliwanag ni Dra. Natalia. Parang ang baita sa isip-isip ko. Lihim lang kaming nagsusulyapan ni Mucha. Pero kanina pa ako nag-aalala sa kanya. Pasimple siyang humiti sa akin para iparating na okay lang siya. Pumasok ang isa pang nurse na may bitbit na kit. Nilingon ako ni Doktora. Christina, could you kindly set up an for Mrs. Rufino, anito? Ako na naman? Kaasar, palaging ako na lang ang nakikita niya. Mukhang mga senior nurse naman itong kasama namin. Hindi ba dapat ang mga ito ang gumawa kung AV ang pasyente, sa halip na isang baguhan ang utusan niya? Balak na naman ba niya akong ipahiya? At sa si patient pa? Lihim akong natawa. Kahit umutot pa ko ng mabaho ngayon, hindi ako mapapahiya kay Mucha. Wala akong nagawa kundi ang buksan ang pakete ng supplies at ayusin ang mga kagamitan sa tray. Gumamit ako ng alcohol swab para linisin ang lugar ng paglalagay. Nakaantabay naman ang ibang nurse para tulungan ako. Sisiw lang naman ito para sa akin dahil lagi ko naman itong ginagawa. Nahagip ng mga mata ko si Dra. Natalia na matiim na nakamasid, naghahanap na naman siguro ng mali. Hinawakan ko ang kamay ni Mucha na tahimik lang na nakamasid sa akin. Tiningnan kong maije upang tiyakin ang tamang posisyon. Gamit ang isang sterile technique, hinawakan ko ang catheter at dahan-dahan yung itinusok sa vein malapit sa kamay ni Mucha. Ngunit hindi ko mahanap ang ugat kaya maingat ko itong inalis. Ngayon ko lang ulit naalala na mahirap nga palang hanapin ang ugat ni Mucha. Ganito rin kasi ang nangyari noong nasa Batangas pa kami at maospital ito. Hirap na hirap ang mga nurse na hanapin kung saan itutusok ang needle. Nakatatlong nurse pa nga ang nagsubok bago nila nahanap ang tamang ugat. Kaya matyaga lang na naghihintay si Mucha sa akin ngayon dahil hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa kanya. Huminga ako ng malalim at muli kong tinusok ang catheter, ngunit hirap pa rin akong hanapin. Sinubukan ko pa ng isa. Sa pangatlong attempt ay hindi ko pa rin nahanap ang tamang vein. Dito na nagsalita si Dra. Natalia,
Christina, seriously, you're struggling with a basic T insertion. Even a college student could handle it with ease. We don't want the patient to suffer just because you don't know what you're doing, do we? Mahinahon ngunit malaman ang mga sinabi nito. Tahimik akong nagtitimpi dahil ramdam ko ang banayad na pangungutya na nagmula sa mga sinabi ni Dra. Natalia, kanina pa talaga niya ako iniimbierna. Pasensya na po Mrs. Rufino, baguhan pa lang kasi ang nurse na kasama ko kaya kulang pa sa experience. Hinging paumanhin ni Natalia kay Mucha. Sa sulok ng mga mata ko ay kitang-kita ko ang pag-arko ng mga kilay ni Mucha. Mukhang napindot yata ni Dra. Natalia, ang beast mode ba to ng best friend ko? Ganun ba, pwedeng ikaw na lang ang gumawa para makita niya kung paano ba dapat, anito sa mahinahong boses. Kilalang kilala ko si Mucha, kabahan ka na kapag ganito kalambing ang tono ng boses niya at sinamahan pa ng matamis na ngiti ng walang dahilan. Gumanti ng ngiti si Dra. Natalia, at pinalitan ako sa pwesto ko. Agad akong tumabi upang bigyan daan siya. Professional ang galaw ni Natalia at kalmado nitong hinawakan ang catheter. Tumingin muna ito sa akin. Watch closely, Christina, anito. Marahan akong tumango at pinanood siya, baka nga naman may matutunan ako. It's very important to remain calm and precise, even if the simple task seems difficult for you. Hinawakan nito ang kamay ni Mucha at sinimulang itusok ang dulo ng matulis na karayom. Araay! Malakas na daing ni Mucha na tila nasaktan. Pahablot nitong binawi ang kamay palayo kay Natalia na nagulat sa reaksyon niya. Ganon din kaming mga nurse na nasa loob. Kita ko na parang tinakasan ng dugo ang mukha ng doktora at namimilog pa ang mga mata. Habang si Mucha naman ay hinihipan ang balat na tinamaan ng karayom. Nilingon nito ang isa sa mga kasama naming senior nurse na si Michelle. Ikaw na lang ang magtuloy, ani Mucha. Alinlangan man ay sumunod ito sa utos ni Mucha. Naramdaman ko ang awkward na tinginan ng mga kasamahan ko nang umatras si Natalia at pinalitan ni Michelle. 4 na beses na sinubukang itusok ni Michelle ang catheter bago pa ito matagumpay na natapos ang dapat gawin. May ilang minuto pa kami sa loob ng silid pagkatapos ng nangyaring awkward na pangyayari dahil may mga protocol pang sinabi at ibinilin si Natalia kay Mucha. Nang okay na ang lahat ay nagpaalam na ang doktora kay Mucha. Ngunit bago kami tuluyang umalis ay nagsalita si Mucha. Miss, anito. Sabay-sabay kaming napalingon. Napatingin pa kami sa isa't isa. Inaalam kung sinong miss ang tinutukoy ng best friend ko, ngunit kay doktora lang ito nakatingin. Kita ko ang pagtigas ng mukha ni Natalia. Siguradong hindi nito nagustuhan na tinawag siyang miss. Sinabon niya ako dati dahil tinawag ko siyang ma'am kasi nga sabi niya, she worked hard for that title daw. Ngunit ngayon ay kailangan nitong magpigil dahil asawa lang naman ng si ang kaharap niya. Muling nagsalita si Mucha, nakatingin pa rin sa doktora. Alam mo miss, bago mo punahin yung kasama mo, siguraduhin mo munang alam mo rin kung anong ginagawa mo. Pareho lang naman pala kayo. Lamang mo lang sa kanya edad, nakataas ang kilay na saad ni Mucha. Muli ay parang namutla si Dra. Natalia nang makita ang mataray na mukha ni Mucha. Yes ma'am, anito sa mababang tono bago tuluyang lumabas ng silid. Sumunod kami sa kanya papalabas. Nang nasa may pintuan na ako ay nilingon ko si Mucha. Pagtingin ko sa kanya ay kinindatan niya ako, sabay pagpapakawala ng nakakalokong ngiti. Out na sana ako pero pasimple muna akong bumalik sa silid ni Mucha. Yumuko ako at marahang binuksan ang pintuan ng silid nito upang matiyak kung walang empleyado ng hospital sa loob. Napatalan ako nang bigla na lang may pumisil sa puwitan ko. Ay titi ng kabayo, gulat na sabi ko ng ubod ng lakas. Paglingon ko ay si Andrew ang nakita ko na malawak ang pagkakangiti. Bastos to, inismidan ko siya at saka ako pumasok kwarto. Bakit kasi para kang magnanakaw dyan? Anito nangingiti-ngiting sumunod sa akin papasok. Mabilis kong nilapitan si Mucha na nakaupo sa kama nito at kausap ang asawang si Drake. Kumusta ka na Mucha? Ayos ka lang, nag-aalala kong tanong dahil sa pagdurugo niya. Tinaasan lang niya ako ng kilay. Ako ayos lang palagi, ikaw. Kumusta naman yung gurang mong doktora? Anito na beast mode pa rin. Parehong napatingin sina Drake at Andrew kay Mucha na waring nagtataka sa sinabi nito. Sino ba kasi yun? Tanong pa ni Mucha. Si Dra.
Natalia yun, ex ni Andrew, mahina kong sagot. Kunot noong napatingin si Andrew nang marinig ang kanyang pangalan. Oh, Namimilog pa ang mga mata at bibig ni Mucha na binalingan ang tingin si Andrew. Nagkasalubong ang tingin ng dalawa. Rumehistro ang pagpoprotesta sa mukha ni Andrew. Bakit nadamay ako sa usapan nyo? Ani Andrew at tinapunan ng asar na tingin si Mucha. Hindi siya inintindi ni Mucha, sa halip ay ako ang pinagtuunan niya ng pansin. Alam mo Tintin, hindi tayo dapat nagpapatalo sa mga ex. Huwag mong bigyan ng pagkakataong masalita, ilahin mo na agad sa buhok. Iniangat ni Mucha ang kanyang kamay at umaktong parang may sinasabunutan at may kasamang gigil sa pagmumukha. Isubsob mo ang mukha sa lupa. Ibinaba nito ang kamay na parang ang may isinusubsob habang nanlalaki ang butas ng kanyang mga ilong. Kalagkarin mo ng padapa para walang laban at saka mo pagsisipain sa likod. Itinaas pa nito ang paa na para nga talagang may sinisipa. Parehong napatda ang magkapatid na Dreke at Andrew sa itsura ni Mucha na kung umasta, akala mo ay hindi dinugo kani-kanina lang. Napailing na lang ako sa sinabi niya. Makulit lang ako pero hindi ako kasing tapang ni Mucha. Si Andrew lang naman ang kaya kong awayin dahil alam kong hindi siya lalaban sa akin. Buti hindi ka pinagsasabihan ng asawa mo, dyan sa kagaspangan mo, natatawa kong sabi na ikinatawa lang ni Mucha. Nagsalita itong muli. Hindi pa ko tapos. Pagkatapos mo sa ex niya, yung boyfriend mo naman ang sunod mong sapakin, dugtong pa nito. Umiiling-iling na tumalikod si Drake at umupo sa may sofa. Samantalang napangisi naman si Andrew habang nakatanaw sa kapatid. Mukhang may bugbugan pala ng asawa na nangyari dati ah. Naalala ko na nga pala, nung unang beses kong makita si Drake, may malaking pasa ito sa mukha. Ang natatandaan ko lang kasi ay ang kwentong ginulpi ni Mucha ang ex ni Drake na ayaw tumigil sa panlalandi. Binalingan ni Mucha si Andrew na ngayon ay ngingiti-ngiti. Tawa-tawa ka dyan, bantayan mo yung ex mong senior citizen, mukhang pinag-iinitan pa yata ang best friend ko. Kapag yang si Tintin bumalik sa Batangas na umiiyak, humanda ka kay Kuya Carding, siguradong back ang aabutin mo. Kaya ngayon palang magpaahit ka na, banta ni Mucha. Tinawanan lang siya ni Andrew. Hindi mangyayari yun, confident na sabi nito. E di bantayan mo yung ex mo, ani Mucha. Galit kasi si tatay kay Andrew dahil hindi nito tinupad ang pangako niyang mamumudmod ng Viagra sa mga kabarangay namin, kaya pinagbantaan ni tatay na pagsusuotin si Andrew ng tibak sa oras na bumalik ito sa barangay namin. Malakas lang naman ang loob ni Andrew na mangako dahil wala siyang balak na bumalik sa probinsya namin nung panahon yun. Hindi nagtagal at nagpaalam na rin ako kay Mucha. Ilipat mo na kasi ako ng ward, panunuyo ko kay Andrew habang nag-aabang ako ng taxi sa labas ng hospital. Umiti ito sa akin at kinulon ako sa braso niya. Hindi na kailangan yun, andito naman ako palagi. Gusto mo ba talagang ipakita sa lahat na quitter ka, lalo na sa kanya? Anito habang nakayakap. Hindi talaga kasi ako komportable na katrabaho siya, mahina kong sambit. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at hinawakan naman ako sa magkabilang pisngi at saka dinampian ng halik sa labi. Para makampante ka, pangako sabay tayo palagi ng shift para kapag kailangan mo ako, andito lang ako sa loob ng hospital kasama mo. Isang tawag mo lang sa akin, andyan na ako para sa'yo. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Sana nga wala siyang gawin sa akin na masama. Nakita mo naman kung paano niya ako ipinahiya sa conference. Kung hindi ka pa dumating na ko, pahiyang-pahiya na ako. Don't think she would do anything to harm your work. She has her own reputation to protect too. Naglabas na lang ako ng buntong hininga. Kapag ako talaga ipinahamak niyang ex mo, wag mong sasabihin sa akin na hindi ako lumapit sa'yo. Pangako sabay palagi ang shift natin. Kapag narito ka, narito din ako. Kaya isang sigaw mo lang, pakinig ko na, anitong nakangiti. Kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam sa sinabi ni Andrew. Araw-araw na lang na pumapasok ako ay ipinapanalangin ko na wag sana si Dra. Natalia ang doktor na makakasama ko. Ngayon ay pupuntahan ko si Mrs. Almazan para painumin ng kanyang gamot. Nanganak siya kagabi. Pagpasok ko sa kwarto ay katatapos lang niyang patulugin ang anak. Kumusta po Mrs. Almazan? Nakangiti kong tanong dito. Umiti naman ito sa akin. Shirley na lang, mukhang magkasing edad lang naman tayo, nakangiti nitong sabi pero halatang hindi ito komportable.
May problema ba, Shirley? Tanong ko. Gusto ko na kasing maglinis ng katawan, kaso ang tagal namang dumating ni Mama. Pakiramdam ko tuloy sa sakit ang ulo ko. Medyo nanlalagkit na rin ako, anito. Gusto mo bang tulungan kita habang tulog pa ang anak mo? Alok ko sa kanya. Naku, wag na, nakakahiya naman sa'yo. Okay lang, lagi ko naman itong ginagawa. Para maging presko na yung pakiramdam mo, pang-umbinsi ko. Nahihiya man ay nagpatulong na rin siya sa akin sa loob ng banyo, habang ang asawa naman nito ang nagbabantay ng kanilang anak. Palagi ko naman talaga itong ginagawa kaya hindi na ito bago sa akin. Sobrang pasasalamat nito nang matapos linisin ang sarili, saka ako umalis ng kanilang silid. At kapag minamalas ka nga naman, nakatoka ako ngayong sumama kay Dra. Natalia na mag-round sa mga pasyente niya. Hanggang ngayon kasi ay pinag-iinitan pa rin niya ako, lalo na nung mapahiya ito dahil kay Mucha. Dadaanin niya ako sa mga pasimpleng banat. Yung mga komentong pagmumukhain akong tanga. Ang husay nga niya hindi siya halata kaya hindi ko magawang magreklamo dahil baka ang mangyari ay ako pa itong magmukhang maarte. Kailangan ko ring mag-ingat sa mga ikinikilos ko dahil boyfriend ko si Andrew. Ang ganda ng reputasyon niya at ayokong ako pa ang dahilan para mapahiya ito. Ako at si Nurse Martha ang sumama kay Dra. Natalia na mag-rounds ngayong araw. Nagtungo kami sa pasyenteng si Shirley, yung pasyenteng nilinisan ko. Nadatnan namin siyang may nakakabit na dextrose at medyo nilalagnan. So, tama nga ang suspetsya ko na may endometritis ka kaya medyo mataas ng temperature mo at nananakit ang tiyan mo. Yan din ang reason kung bakit medyo may amoy discharge mo. According dito sa test mayroon kang infection sa lining ng mattress. Ano po ang endometritis, infection sa loob ng mattress. Nangyayari ito minsan after manganak, lalo na sa kagaya mo na dumaan sa cesarean section. Because of these symptoms, kailangan natin itong gamutin agad para maiwasan ang complications. Ganun po ba? Ano pong mangyayari sa akin? Nag-aalalang tanong ng pasyente. There's nothing to worry. Bibigyan kita ng malakas na antibiotics para labanan ang infection. Imomonitor ka namin para siguraduhin na gagaling ka. Kailangan lang natin ng konting time and proper care. Makakasama po ba ito sa asawa ko, doktora? Maaga nating na-detect so maagapan agad natin ito. Karamihan sa mga cases na ito, mabilis naman gumagaling basta maaga nating nai-intervene. Thank you po, doktora. Susundin namin lahat ng sasabihin nyo. Kung may nararamdaman kang kakaiba, ipaalam mo agad sa akin o sa mga nurse. Lumingon sa akin si doktora. Cretina, administer 2 grams of ceftriaxone via Z to Mrs. Almazan, 3 times per day for 2 days. Prepare it promptly. Anito. Medyo nagtaka ako sa narinig, kaya nag-alinlangan akong nagtanong. Doktora, ang usual dosage po ba ng ceftriaxone ay 2 grams 3 beses sa isang araw? Di po ba masyadong mataas? Nurse Christina, I know bago ka palang nurse, but I don't need your second opinion. Gawin mo na lang ang inutos ko. Naiintindihan mo ba? Matigas at malamig ang tingin na ibinato niya sa akin. Ano pa bang magagawa ko kung doktor na ang utos? Yes po, doktora. Tango na lang ang aking nagawa. Bumuntong hininga na lang ako, sa bagay bakit ko nga ba ko questionin ang order ng tinitingalang doktor sa hospital na ito, ano bang alam ko? May pag-aalinlangan man ay sinunod ko na lang ang order niya. Pagkalabas ay nagdiretso ako sa nurse station. Saktong narinig kong tumutunog ang aking cellphone, tumatawag si inay. Alam ko na kung bakit siya napatawag. Kahapon pa niya ako kinukulit na umuwi. Uwi ka ba sa anniversary ng Rosario sa Makalawa? Wika ni inay sa kabilang linya. Di ko po sure inay, nagamit ko kasi yung bakasyon ko sa Liliw, paliwanag ko. Alam din niya ang pagpasama ko sa pamilya Rufino sa Laguna. Tagal mo nang hindi umuuwi. Maganda sana kung makakarating ka at Sinumaknian Festival pa naman yun, ani inay. Napakamot na lang ako ng ulo. Tanong ko po muna sa UC kung pwede pa akong mag-leave ka kahit 2 days lang. Tawagan ko na lang po kayo kapag okay na. Yun na lang ang aking naging tugon bago ko ibaba ang tawag. Didiretso na sana ako sa nurse station nang makaramdam ako ng pananakit ng tiyan, kaya tumakbo muna ako sa restroom. Nag-aalburuto na naman ang aking tiyan dahil may nakain yata akong hindi nagustuhan ng aking tiyan kaninang tanghalian.
Kinabukasan, nagtataka ako dahil pagkadating ko sa ospital, agad akong ipinatawag ni Dra. Subido, ang Chief Medical Officer, sisa, ng buong Obgyn Department. Hindi pangkaraniwan ang ipinapatawag ng ganito kaaga, lalo na sa opisina ng TIT. Pagpasok ko sa opisina ni Dra. Subido, nakasalubong ko ang seryosong tingin ng doktora. Christina, maupo ka, anito at tila nagpapahiwatig ang boses nito na may mahalaga kaming pag-uusapan kaya mas lalo akong kinabahan. May problema po ba? Tanong ko. Huminga ng malalim si Dra. Subido bago nagsalita. May problema tayong kinakaharap ngayon. Kani-kanina lang si Mrs. Almazan, yung pasyenteng binigyan mo ng antibiotics kahapon, nagkaroon ng side effect dahil sa sobrang dosage ng ceftriaxone na ibinigay sa kanya. Nakaranas siya ng pagduduwal at pagkahilo. Nagsimula rin siyang makaramdam ng kaunting pananakit ng tiyan. Ito yung mga symptoms na adverse reaction matapos ang maling dosage ng antibiotics na naibigay sa kanya. Nakalagay sa isinulat mong record na 3 times a day ang pag-administer ng ceftriaxone dapat. 1 beses lang sa isang araw dahil 2 gram ang dosage nito. Napahawak ako sa aking bibig. Napalunok ako dahil ito na ang sitwasyon na kinatatakutan ko kahapon nang sundin ko ang order ni Dra. Natalia. Pero doktora, tinanong ko naman po si Dra. Natalia tungkol sa dosage, kaso. Pinutol agad ako ni Dra. Subido. According sa statement ni Dr. Natalia Santos, once a day lang ang 2 gram ceftriaxone ang order niya sa'yo, at dahil walang signature yung doctor's order, I'm sorry Christina pero ikaw ang mapuputukan sa nangyaring ito. Sobrang kinakabahan ako, ito na nga yung sitwasyon na kinatatakutan ko. Tinanong ko naman po si Dra. Natalia about sa dosage, kasi medyo diskumpiyado nga rin po ako sa order niya, kaso sinabi niya sa akin na basta gawin ko na lang daw po ang ipinag-uutos niya. Tiningnan ako ni Dra. Subido na tila naiintindihan naman ang aking kalagayan. Christina, alam kong madalas na ginagawa natin dito yung mga verbal orders, at kahit ako guilty sa ganyang practice minsan. Nakasanayan na natin yan dito sa ospital, lalo na sa mga urgent situations hindi na natin minsan nasusunod ang protocol ng hospital. Nagbuntong hininga muna si Dra. Subido bago muling nagsalita. Pero ngayon, ibang usapan na ito dahil nagkaroon ng problema. Lalo pat nagalit kanina yung asawa ng pasyente. Kapag ganitong may adverse effect ng nangyari, every detail imbestigahan yan ng administration, at dahil walang perma si Dra. Santos sa order na yun, I'm sorry to say pero baka malagay sa alanganin ang sitwasyon mo. Napalunok ako at bumigat ang aking pakiramdam. Unti-unti nang namumuo ang mga luha sa sulok ng aking mga mata. Alam kong nagkamali talaga ako dahil hindi ko pinapirmahan kay Dra. Natalia ang order nito. Papipirmahan ko naman talaga yung doctor's order, kaso alburuto ang tiyan ko hanggang sa mawala na ito sa isip ko. Gusto kong tuktukan ang sarili ko dahil sa aking katangahan. Nagpakawala ng mabigat na buntong hininga si Dr. Chavez. Bilang Chief Medical Officer, kailangan kong sundin ang protocol para sa investigation. Dahil may nangyaring complications, we have to be careful hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Tiningnan niya ako. Mukhang sobrang stress ka na ngayon, mabuti pa ay wag ka na munang pumasok at baka hindi ka lang makapagtrabaho ng maayos. Umuwi ka na muna at hintayin mo ang tawag ko. Bukas makalawa baka may result na rin mula sa admin. Hindi na rin ako nakatanggi dahil parang ang hindi ko kayang magtrabaho sa mga oras na ito. Parang anumang oras ay babagsak na ang mga luha ko. I'm sorry Christina, pero kailangan nating sumunod sa tamang proseso, sagot ni Dr. Subido, na maihalong pagkaawa. Tumango ako kahit mabigat ang aking loob. Nauunawaan ko po. Laglag ang aking balikat na lumabas ng silid na yun at naglakad patungo sa locker room at kinuha ko ang aking gamit sa kalumabas na ng hospital. Hindi ko alam kung saan pupunta sa mga oras na ito. Dapat ay nagtatrabaho ako pero heto at mukhang malapit na akong mawala ng trabaho. Naisipan kong magtungo sa coffee shop sa tapat ng hospital. Pagdating ko loob ay kinuha ko ang aking cellphone para tawagan si Andrew. Sigurado akong alam na nito ang nangyari at malamang ay nag-aalala na ito para sa akin. Tinipa ko ang kanyang numero at tinawagan ngunit hindi ito sumasagot.
Sinubukan ko pa siyang tawagan muli, ngunit nakaapat na attempt na ako, ay hindi pa rin ito sumasagot. Tinext ko na lang siya upang sabihin kung anong nangyari. Mahigit 10 text messages na ang nasend ko, ngunit nakaisang oras na ay hindi pa rin ito nagre-reply. Bakit kung kailan kailangan ko siya ay saka pa ito hindi mahagilap? Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana pala ay ipinagpilitan ko na lang kay Andrew na alisin na niya ako sa Obgyn Ward kahit may masabi pa tungkol sa akin ang ibang empleyado. Kesa naman ganito na nasa bingit ng alanganin ang propesyon ko. Hindi ako makapaniwal na itinanggi ni Dra. Natalia ang ginawa niya. Matapos niya akong pagsabihan kahapon, hindi naman pala niya kayang panindigan ang mga salita niya. Narinig kong tumutunog ang aking cellphone. Dali-dali ko yung sinagot, ngunit si Inay pala ang tumatawag. Makakarating ka ba bukas? Tanong ni Inay sa kabilang linya. Tinatanong nga pala niya kanina kung makakauwi ako bukas. Nakalimutan ko nang mag-reply dahil sa masamang balitang bumungad sa akin sa hospital. Sige po, sagot ko. Hindi rin nagtagal ang usapan namin ni Inay. Iniisip ko pa rin kasi ang problema ko. Wala naman talaga akong balak umuwi dahil ubos na nga ang bakasyon ko, pero sa tingin ko ay uwi na lang muna ako. Muli kong tinawagan ang numero ni Andrew. Magpapaalam ako sa kanya na uwi muna ng Batangas, tutal hindi rin naman ako makakapasok sa trabaho hanggat hindi ako pinababalik ng admin. Isang araw lang at babalik din agad ako sa Makalawa. Gusto ko rin siyang makita muna bago ako umalis para mawala kahit paano ang bigat sa dibdib ko. Hindi niya kailangang magsalita. Nais ko lang ay hawakan niya ang mga kamay ko at ikulong ako sa kanyang mga braso para maramdaman kong magiging maayos ang lahat. Nagulat lang ako kanina sa balita ni Dra. Subido, pero ngayon ay kalmado na ako. Mas inaalala ko ay ang pasyente, sana naman ay maging okay na ito at hindi na lumala pa. Alam kong may pagkukulang din ako sa aking trabaho, pero malinis ang aking konsensya at yun ang nagpapatibay sa akin ngayon para lumaban sa kasong haharapin ko. Nakailang tawag na ako ay hindi pa rin sumasagot si Andrew. Siguro ay busy ito sa ICC kaya nagpa siya akong lumabas na ng coffee shop at bumalik sa hospital upang puntahan siya. Medyo busy na sa buong hospital kaya wala akong makitang kakilala na pwedeng pagtanungan kung nasaan si Andrew kaya dumiretso na lang ako sa opisina nito pero wala din siya dun. Umuwi na lang kaya muna ako sa kondo upang dun maghintay ng sagot mula sa kanya bago bumiyahe pa Batangas para kumuha na rin ng mga damit. Ite-text ko na lang siya upang malaman niya kung nasaan ako. Ayaw ko rin siyang mag-alala para sa akin kapag nalaman niya ang nangyari. Habang naglalakad ako papalabas ng hospital ay napadaan ako sa opisina ni Natalia. Siguro ay kailangan ko rin siyang harapin upang kausapin. Tatanungin ko lang siya kung bakit niya idinideni ang order na sa kanya naman mismo nanggaling. Never naman akong natakot sa kanya, hindi ko lang siya pinapatulan kahit gigil na ako dahil superior ko pa rin siya. Hindi naman ako kagaya niyang unprofessional. Bukas ang pintuan ng kanyang opisina, kaya hindi na ako kumatok at sumilip na lang ako sa loob. Para akong pintukan ng bomba nang makitang nakatayo ito at may kayakap na lalaki, walang iba kundi si Andrew. Nakasubsob si Dra. Natalia sa dibdib nito habang hinahagod naman ni Andrew ang likod ng dating kasintahan, tila inaalo upang tumigil sa pag-iyak. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ko dahil sa aking nakita. Nakakatawa lang dahil siya pa itong may ganang magdrama at umiyak sa harapan ni Andrew, gayong pakana naman niya ang lahat. Very well done, Doktora. Well played, dahil pati si Andrew paniwalang paniwala sa'yo. Kaya pala hindi ko siya mahagilap kung kailan ko siya higit na kailangan. Yun pala ay kayakap nito ang babaeng nagdulot sa akin ng kapahamakan. Ang sabi niya ay isang sigaw lang ay darating na agad siya, hindi pala para sa akin, kundi para sa ex niya. Sa halip na hanapin muna niya ako at mag-alala para sa akin, ay mas inuna pa nitong puntahan at damayan ang dating nobya. Mapait akong napatawa, mukhang may magkakabalikan yata. Sa sobrang sakit na nakikita ko ngayon sa aking harapan ay mabilis na pumatak ang aking mga luha. Nais kong tumakbo ng mabilis at lisanin ang lugar na ito upang hindi ko makita ang pagtataksil sa akin ng lalaking mahal na mahal ko. Ngunit bago pa man ako nakatalikod ay napatingin sa direksyon ko si Andrew at nagsalubong ang aming mga mata. Napakabilis kong tinakbo ang daan papalabas ng hospital. Saktong may taxi na nakaparada kaya mabilis akong nakasakay.
Nang papaalis na ang taxi ay nilingon ko ang pintuan ng hospital at nakita ko si Andrew na tumatakbo papalapit. Taksil, sigaw ng utak ko. Manong pakibilisan po, utos ko sa driver at pinaharurot naman niya ito. Habang papalayo ang sasakyan ay tanaw ko mula sa side mirror ang refleksyon ni Andrew na tumatakbo ng mabilis at hinahabol ang taxi na sinasakyan ko, ngunit hindi na niya kami nahabol. Ma'am, saan po tayo? Tanong sa akin ng taxi driver. Inalis ko ang bara sa akin lalamunan at saka nagsalita. Sa istasyon po ng bus, papuntang Batangas. Narinig kong tumutunog ang aking cellphone. Tumatawag ang taksil. Pinatay ko ang tawag at diretsong block agad. Sa dami ng text at tawag ko sa kanya kanina ay ngayon lang niya naisipang sumagot. Bakit? Dahil tapos na silang mag-heart to heart ng babae niya. Agad akong nagpadala ng text message kay Aling Linda para ipaalam rito na hindi ako uwi ng kondo, para hindi ito mag-alala at baka tawagan pa niya si Donya Agatha. Pagkatapos ay ini-off ko ang aking telepono. Naka-uniform pa akong ng pang-nurse at wala akong ibang dala kung ang handbag ko na ginagamit sa trabaho. Mabuti na lang at dala ko ang aking wallet, andito lahat ng pera ko. Ayokong bumalik sa kondo at baka puntahan ako ni Andrew sa lugar na yun. Ayoko kong makita ang mukha ng taksil na yun. Nakiusap ako sa kanya na ilipat ako ng ward pero hindi niya ginawa sa pangakong poprotektahan niya ako, pero sa huli ay ang dating nobya pala nito ang kanyang unang dadamayan. Siguro kapag napatahan na niya ito ay saka pa lang niya ako maaalala. Magsama silang dalawa. Pareho lang silang sinungalin, bagay silang magsama. Mahigit 2 oras din ang itinagal ng aking biyahe hanggang Batangas. Ngayon ay nasa tapat na ako ng aming bahay at kabababa ko lang ng tricycle. Tintin! Sabay-sabay na sabi ng mga nakatambay sa labas ng malaking terrace ng bahay namin. Kapitan ng aming barangay ang aking ama. Nagpagawa talaga si tatay ng terrace na ubod ng lawak at naging tambayanan na nga sa lugar namin. Sa tapat naman bahay namin ay ang barangay hall. Pasado 1:00 pa lang ng tanghali pero marami na ang nagbibingo rito. Ang iba naman ay nagkakaraoke. Wala pa akong 6 na buwan sa Manila pero miss na miss ko na ang tanawing ito. Bakit di ka nagsabi ngayon na ang uwi mo? Akala ko bukas pa. Gulat na tanong ni inay na naglalaro ng bingo. Tumayo siya at nilapitan ako. Pagkagaling ko sa duty, dumiretso na agad ako sa terminal ng bus para hindi maipit sa traffic. Kaya hindi na rin ako nakapagdala ng gamit pagsisinungalin ko. Yumakap at nagmano ako kay inay nang makalapit ito. Nakipagkumustahan muna ako sa mga kabarangay ko. Kanina ko pa talaga gustong pumunta sa aking silid, pero ayokong mahalata nila na may problema ako, kaya bigla akong umuwi. Pagkapasok ko sa aking silid ay nakatulog agad ako dahil sa pagod sa biyahe. Nang magising ako ay mag-aalas 12 na pala ng madaling araw. Automatikong hinanap ko ang aking cellphone. Ngayon ko lang naalala na pinatay ko nga pala ito kanina. Kaya naman pala wala akong naririnig na tunog. Pagkabukas ko ng cellphone ay napakaraming text messages at missed calls akong natanggap mula sa number na hindi pamilyar. Nahuhulaan ko ng galing kay Andrew yun. Ganito rin ang ginawa niya nung unang beses ko siyang i-block. Gumamit lang siya ng ibang number para kontakin ako. Hindi ko pinag-aksayahan na basahin ang mga text messages niya o kahit na kanino pang messages na natanggap ko, puwera na lang ang galing kay Mucha. Mukhang alam na nito na wala ako sa kondo, malamang ay sinabi sa kanya ni Aling Linda. Si Mucha, umuwi muna ako ng Batangas. Text message lang ang ginawa ko dahil baka natutulog na ito. Papatayin ko na sana ulit ang cellphone ko nang biglang tumunog ito. Tumatawag si Mucha. Hoy bruha ka, bakit ka umuwi na walang sabi-sabi, bungad nito. Long story, sagot ko. Okay, mahilig ako sa long story. Ani Mucha na mukhang hindi titigil hanggat hindi ko ikinukwento ang nangyari. Bumuntong hininga muna ako sa kasinimulang magkwento. Ikinuwento ko ang nangyari tungkol sa antibiotics. Sinasabi ko na nga ba't walang mabuting gagawin ang gurang na yon, ani Mucha na tunog tigre ang boses. Sinabi mo pa, walang buhay kong sagot. Anong sabi ng magaling mong boyfriend? Sinabi ko na sa kanyang bantayan niya ang bruhang yun, ani Mucha. Napasimangot lang ako sa sinabi nito. Nakinig naman sa'yo, ibang level nga lang yung pagbabantay na ginawa niya sa ex niya, bantay sarado, sarkastikong sagot ko. Anong?
Naabutan ko silang magkayakap. Kitang-kita mismo ng mga mata ko ang kataksilan ng Andrew na yan. Mahigit 1 oras akong tumatawag sa kanya, pero wala siyang panahon na sagutin yun. Pero may oras siya para makipagyakapan sa iba. Kaya nga umuwi muna ako dito eh. Ayokong makita ang pagmumukha ng bayaw mong ubod ng taksil. Pagsusumbong ko kay Mucha, with feelings. Bakit ka pumayag at tumakbo na lang? Sana inudmud mo sa lupa ang mukha ng malanding yun at kinaladkad sa buong hospital para nakita lahat ng tao kung gaano siya kalandi. Hindi ka sana umuwi nang walang black eye si Andrew. Tanga mo, gigil na sabi ni Mucha. Kahit masama ang aking loob ay napatawa niya ako. Nasisiguro kung wala talagang babaeng nakakalapit sa asawa nito. Nakakatakot kapag ganito ang aagawan. Manghihiram ng mukha sa aso kung sino man ang magtangkang lumandi kay Drake. Makulit lang ako pero alam mo namang hindi ako kasing tapang mo, tugon ko. So ano, break na kayo? Tinatanong pa ba yun? Natural, break na kami. Hindi man kasing bigat ng kamay mo ang kamay ko, hindi naman ako basta madaling masusuyo ni Andrew no, sigurado kong sagot. Weh, talaga lang ha. Baka mamaya, isang ngiti lang nun bibigay ka na, ikaw pa, pabirong sabi ni Mucha. Ano siya, sinuswerte? Teka, paano mo nga pala nalaman na wala ako sa kondo, pag-iiba ko? Hinahanap ka ni Andrew. Nek-nek niya. Wag na wag mong sasabihin sa kanya na umuwi ako ha. Sabihin mo nag-hotel, ganun. Sige na, tumulog ka na. Kakain muna ako, nakatulog kasi ako sa pagod, ngayon lang ako nagising. At nagpaalalaman na nga kami ni Mucha. Bago ko pinatay ang cellphone ay naisip kong magpadala ng text message sa bagong number na ginamit ni Andrew para tawagan ako pagkatapos ko siyang i-block. To unknown. Break na tayo. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Click send and then block ulit, sabay hagis ng cellphone sa kama. Malakas na sabi ko. Nais ko lang alisin ang galit na namumuo sa dibdib ko. Ang ingay, boses kung saan. Ay pukingina, gulat na sambit ko. Napalundag pa ako nang makita ang isang kamay na lumabas mula sa ilalim ng kama at ang mahabang buhok na gumagapang papalabas mula sa ilalim ng kama. Sapo-sapo ko ang aking dibdib dahil sa sobrang pakagulat. Mabilis kong hinagip ang malaking unan at malakas na hinampas ang gumagapang na yun. Aray ko, angin nito na tila nasaktan. Gigi, sambit ko ng tuluyan na itong nakalabas sa ilalim ng kama. Bakit kapag kakaingay mo? Natutulog yung tao, reklamo nito habang tumatayo. Anong ginagawa mo sa bakit dyan ka natutulog? Taka kong tanong. Mumukat-mukat pa si Gigi at magulo ang mahabang buhok. Siya ang nag-iisa kong kapatid, 15 taong gulang na ito ngayon. Nagtatago ka na naman kina tatay no, may pagdududang tanong ko. Malamang ay may kasalanan na naman ito at nagtatago, kaya sa ilalim na ito ng kama nakatulog. Inirapan lang niya ako at naglakad papuntang pintuan. Nilingon muna ako nito sa kangumisi. Tatay, may boyfriend na si ate. Mahina pero nangangantyaw at pakanta pa ang pagkakasabi nito na tila tinatakot ako. Para itong malditang bata na gustong magsimula ng away. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa nito. Anak ka ng boyfriend mo si Kuya Andrew, lagot ka kay tatay, sabi nito, nakanguso at kumikembot-kembot pa. Halika nga rito, banta ko sa kanya at akmang susugurin, ngunit dumila lang ito at saka mabilis na tumakbo pababa ng hagdan. Kapag minamalas ka nga naman. Sa dinami-rami ng pwedeng makarinig sa usapan namin ni Mucha, bakit ang pasaway na kapatid ko pa? Wala akong nagawa kundi ang habulin siya. Kailangan ko siyang pigilan bago niya ako isumbong. Alam ko namang pera lang ang katapat ng katahimikan nito. Dali-dali akong lumabas ng silid upang sundan siya. Pagbaba ko sa salas ay gising pa si inay, sinisermunan si Gigi. Nag-cooking classes daw ito kanina, kaya pala nagtatago. Nandun din si tatay na ngayon ko lang ulit nakita. Malamang ay nakatoka si tatay na magbantay ng barangay hall ngayong gabi. Mamaya ay sasama din ito sa mga tanod na magronda sa barangay. Nakaupo silang tatlo sa sofa. Si Gigi naman ay komportable lumapit at umupo sa tabi pa mismo ni tatay na parang hindi siya pinagalitan ni inay. Nakarehistro sa mukha nito ang malditang ngiti at nakakaloko pang nakatingin sa akin. Tinapunan ko siya ng mabilis na tingin, ngunit siniguro kong nakita niya ang talim nun.
Bakit gising ka pa? Matulog ka na, sabi ko kay Gigi. Pasimple ko siyang ipagtatabuyan para bumalik na ito sa silid niya. Pagdating niya sa kwarto ay saka ko ito tatapalan ng pera sa mukha. Baka kasi kung ano pang masabi nito kapag nagtagal pa ito dito sa salas. Walang pasok bukas. Huli ka na sa balita, anniversary ng Bayan ng Rosario. Sinukmani Festival po, anitong nanghahaba ang liig at lumuwang ang ngiti nito. Nilapitan ko naman si tatay para magmano. Ate, bakit ka biglaan niyang pag-uwi mo? Para kang may tinatakbuhan malaman na tanong nito at ngayon ay nakabumisnis pa. Napapikit ako at nagtagisan ang aking mga ngipin. Ninisan ko siya ng ubod ng tamis. Namiss kasi kita. Di na nga ako makapaghintay na pisiin. Pisilin ka. Nanggigigil ako sa'yo sobra. Ay bakit nga biglaan niyang uwi mo? Kala ko gay bukas pa. Baka kung anong kalokohan niyang ginagawa mo sa Maynila ha? Sunod-sunod na tanong ni tatay. Ayan, naimpluwensyahan na nga ito ni Gigi. Sinurprise ko nga ho kayo, may surprise ka namang ina-announce, tugon ko na kunwari ay wala akong iniisip na problema. Nakatingin lang sila sa akin na tila inaalam kung nagsasabi ako ng totoo, o baka naman guilty lang ako, kaya feeling ko ay nadududa sila sa akin. Sinukman yan nga ho bukas diga, miss ko na ang sinukmani kaya ako umuwi, palusot ko pa. Tumayo si Gigi papuntang kusina. Naghintay ako ng ilang sandali at sinundan ito. Pagpasok ko pa lang ng kusina ay nagsalita na agad ito. 2,000, anito habang naghahap ng makakain. Alam ko na agad ang ibig nitong sabihin. Humihingi ito ng 2,000 kapalit na pananahimik niya. Ang laki naman, protesta ko. E di laptop, anito na ngayon ay nakaupo na at handa ng kumain. Napaawang ang aking bibig dahil sa sinabi nito. Laptop talaga ang gusto ko, kaso alam ko namang dukha ka, kaya 2,000 na lang. Ani Gigi na nagsisimula ng kumain. Napalakas ang aking buntong hininga na lumabas sa ilong. Okay, basta itikom mo yung bunganga mo, pabulong pero nagpipigil ng inis ang aking boses. Money down muna, relax na ani Gigi at inilahad pa ang palad. Umiti pa sa akin. Mamaya pag-akyat ko, saad ko. Ngayon na, baka kasi pumasok dito sa kusina si tatay at kusa na lang bumuka ang bibig ko, sige ka. Wisit talaga itong kapatid ko. Inis akong lumabas ng kusina at nagtungo sa silid upang kumuha ng 2,000 pesos sa aking wallet at muling bumalik sa kusina. Ipinatong ko yun sa gilid ng lamesa, malapit kay Gigi. Siguraduhin mo lang na ititikom mo yung bibig mo kung ayaw mong ako mismo ang puputol dyan sa dila mo, pagbabanta ko. Masayang umiti si Gigi sa akin habang kumakain at nag-thumbs up pa. Nakahinga ako ng maluwag. Kain ka na, alok nito sa akin. Napangiti naman ako dahil ipinaghain na pala niya ako ng pagkain. Gutom na talaga ako. Sabay na kaming kumain kahit madaling araw na. Iniisip ko pa rin ang aking problema. Alam kong malalaman at malalaman ni inay ang tungkol sa trabaho ko dahil magtataka ang mga ito kapag hindi na ako pumapasok. Pero hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan. Bukas ko na lang siya iisipin yun. Enjoyin ko muna ang unang araw ko dito. Kumain muna ako at saka nagtungo sa terrace. Naroon ang ilang mga barangay tanod na nakatambay at nakikinig ng radyo. Masaya silang nagkukwentuhan habang umiinom ng kapeng barako. Hindi ko na rin namalayan na mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Napasarap ako ng pakikinig at pakikipagtawaan sa mga ito. Namiss ko ang biruan ng aking mga kabarangay. Nakakailang hikab na ako nang mag-decide akong matulog na. Papasok na sana ako ng bahay nang sabay-sabay na tumingin sa labas ng gate ang mga nakatambay dito dahil nakatawag ng pansin namin lahat ang mapakaliwanag na ilaw na nanggagaling sa headlights ng isang sasakyan. Sunod-sunod ang kabog ng aking dibdib nang makilala ang pamilyar na sasakyan yun. Wag naman sana, bigla kong naidasal. Nais ko sanang tumakbo papasok ng bahay pero para akong tinulos sa aking kinatatayuan, lalo na nang bumaba ang sakay nito, si Andrew. Kitang-kita ko ang pagkunot ng noo ni Itay nang unti-unti nitong nakikilala ang lalaking bagong dating at papalapit sa bahay namin. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Galit man ako kay Andrew ay hindi ko magawang tumakbo papasok ng bahay para pagtaguan siya. Naroon pa rin kasi ang pag-aalala ko para dito. Mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw, bakit siya naririto?
Ano bang tumatakbo sa utak ng lalaking to? Hindi ba niya alam na para siyang pumasok sa lungga ng mga leon? Ban pa siya sa lugar namin. 5 taon niyang ginost ang mga kabarangay ko pagkatapos niyang mangako na mamumudmud siya ng Viagra sa mga tambay dito, at isa sa mga pinakaumasa ay ang tatay ko. Kung tutuusin ay madali lang naman para kay Andrew na tuparin ang pangako niya, pero hindi nito ginagawa dahil nag-enjoy itong panoorin kung paano umirap at sumimangot si Itay sa kanya tuwing magkikita ang mga ito. Naglingunan ang mga tambay at tanod na naririto ngayon sa direksyon ni Andrew. Si Doc Viagra yan wika ni Mang Kanor, sabay tayo. Sa gwapo at tangkad kasi nitong si Andrew, ay hindi madaling kalimutan ang itsura nito. Minsan lang may mapadpad na ganitong nilalang sa barangay namin, kaya tandang-tanda pa rin siya ng mga tambay dito. Sa narinig ay biglang nagsitayuan ang iba pang mga tambay at nagsipamiyawang. Abay, pagkalakas naman ng loob ng Viagrang yan na magpakita pa dito, ani Mang Ador. Hawakan mo sa kamay, ako sa paa. Tatalupan natin yan ng buhay, wika pa ng isa. Bigla akong natakot sa pwede nilang gawin kay Andrew, kaya mabilis akong tumakbo papalapit sa kanya. Nakatingin siya sa akin habang tumatakbo ako papalapit sa kanya. Hon, anito nang makalapit ako sa kanya. Dali-dali ko siyang hinila sa kamay, papalayo sa bahay. Hindi ito kumikilos para sumunod dahil nakatingin siya sa bahay namin. Kaya itinulak ko siya para dalhin sa sasakyan niya. Medyo na-off balance pa itong napapaatras dahil ayaw pa nitong humakbang. Dali, umalis ka na kung gusto mo pang sikatan ng araw. Pagpupumilit ko at buong puwersa ko siyang itinutulak para mailayo sa bahay namin, ngunit parang wala talagang balak na kumilos si Andrew. Tin, mag-usap muna tayo, magpapaliwanag ako. Anito at hinagip pa ang 2 kamay ko. Mabilis kong iniwas ang kamay ko dahil baka pati yun ay makita pa ni Itay. Umalis ka na, saka na lang tayo mag-usap, patuloy kong pagtataboy sa kanya. Pero hindi mo naman sinasagot ang tawag ko, nakikipag-break ka pa nga sa akin, anito. Ngali-ngali ko nang takpan ang bibig niya dahil baka marinig pa siya ni Itay. Nivire, wag ka nang maingay. Sige na, tatawagan na lang kita. Umalis ka na, saway ko sa kanya. Itutulak ko pa sana siya ulit nang marinig ko ang boses ni Itay. Tin, papasukin mo ang magaling nating bisita, tawag niya. Napapikit ako ng mariin at napakagat ng labi. Sa tono pa lang ng boses ni Itay ay ramdam ko nang hindi magiging maganda para kay Andrew ang pagpunta niya rito. Umiiling-iling akong napatingin kay Andrew. Hindi mo alam kung anong pinasok mo, bagsak ang balikat ko dahil huli na, ngayon pa lang ay naawa na ako para sa kanya. I'll be fine, confident na sabi nito at akmang lalapit sa bahay namin. Wala kang sasabihin sa kanila tungkol sa atin, pabulong kong babala sa kanya. Hindi ito sumagot, bagkus ay dire-diretso lang na naglakad patungo sa terrace, nasa likod lang ako nakasunod sa kanya. Nadaanan namin ang mga tambay na masama ang tingin na ipinukol kay Andrew. Kung nakakamatay lang ang tingin ng mga lalaking ito ay baka natigok na si Andrew ngayon. Itinaas ni Itay ang kanyang kamay at sininyasan sila na maghintay muna. Nakita ko pang humiti pa si Itay kay Andrew. Ngiting hindi mapagkakatiwalaan. Tintin, papasukin mo ang ating magaling na bisita, siguradong pagod pa yan sa haba ng biyahe, nakangiting sabi ni Itay. Nagtataka ako sa mga ikinikilos nito. Kani-kanila lang ay kunot na kunot ang noo nito, pero ngayon ay napakakalmado. Parang mas lalo yata akong kinakabahan Tumingin si Andrew sa akin na parang nagtataka rin. Magandang gabi ho, bati ni Andrew na may halong pag-aalinlangan. Upo, kinukumpas pa ni Itay ang kanyang kamay para paupuin si Andrew. Nasa terrace na kami. Nang makaupo ito ay nilapitan siya ni Itay. Tumayo si Itay sa gilid ni Andrew at inakbayan ito. Kitang-kita ko ang madiin na paghawak nito sa balikat. Napatagilid at medyo napangiwi pa nga si Andrew na mukhang iniinda ang pagpisil ni Itay ngunit hindi ito nagsalita. Napadalaw ka, Dok, ani tatay na nakangiti pa rin. Magsasalita pa lang si Andrew ay pinutol ko na agad ang kanyang sasabihin. May ipinabibigay lang po si Mucha sa akin, saktong bibisita po siya sa hospital nila sa Lipa ngayon, kaya sa kanya na ipinadala. Pauwi na po siya, dumaan lang. Sige na Dok, uwi ka na. Ako na ang sumagot dahil baka mali pa ang masabi ni Andrew. Bakit ka pinapauwi mo na agad ang bisita nating pandangal? Mariing tanong ni Itay at ang mga mata ay hindi inaalis kay Andrew.
Masama talaga ang pakiramdam ko. Kuya Andrew, masayang bati ni Gigi na galing sa loob ng bahay katabi ang aking ina. Aba Andrew, napadalaw ka, gulat na sabi ni inay. Aalis na din po siya, may ipinapaabot lang po si Mucha. Ako na muli ang sumagot. Mamaya ka na umalis Kuya Andrew, kwentuhan muna tayo, ani Gigi. Naku po naman, kinakabahan ako sa tiyanak na to. Matulog ka na gabing-gabi na, may kasalanan ka pa, dapat nga nasa kwarto ka lang, sabi ko rito para manahimik na. Ngunit mali yata ang naging diskarte ko. Huli na dahil pinandilatan ako ni Gigi. Ang yabang mo naman. Mas malaki nga ang kasalanan mo kaysa sa akin, kaya ka nga biglang umuwi, malakas na palatak ni Gigi. Sabay na napatingin si inay at itay dito. Anong kasalanan? Tanong ni inay. Wala nay, nagpapaniwala naman kayo dyan. Lakad na, pumunta ka na sa kwarto mo, singit ko. Mabilis akong lumapit kay Gigi at hinila siya sa kamay para sabay na kaming magtungo sa silid. Sandali, malakas na pigil ng aming ina. Gigi, anong kasalanang sinasabi mo? Bakit umuwi ang ate mo? Patuloy ni inay na nakakunot na ang noo. Nakita kong marahang tumatayo si Andrew at mukhang alam na ang susunod na mangyayari. Napapikit na lang ako ang mariin. Umuwi po si ate kasi nag-break sila ni Kuya Andrew. Walang pag-aalin lang ang sagot agad ni Gigi. Pakiramdam ko ay tumigil ang takbo ng oras at lahat sila ay nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Andrew. Ayan o sinundan pa nga siya. Baka gustong makipagbalikan, dugtong pa ni Gigi na palagi na lang may dagdag ang kwento. Nalalaki ang butas ng ilong ni inay na tumingin sa akin. Si itay naman ay mas lalo pang sumama ang tingin kay Andrew. Totoo gayon, Christina? Tanong ni itay. Napayuko ako at hindi sumagot bilang pagkumpirma sa tanong nito. Hindi nakawala sa aking paningin ang paghawak ni inay sa isang mahabang kahoy na malapit sa kanya. Inay, ni. Usal ko nang makitang papalapit siya. Sa isang iglap ay nasa harapan ko na si Andrew para humarang, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Pangako, sabay palagi ang shift natin. Kapag narito ka, narito din ako. Kaya isang sigaw mo lang, pakinig ko na. Niyakap ko ng mahigpit si Tintin at saka hinalikan bago ito sumakay sa taxi, para kahit paano ay mawala ang kanyang pag-aalala. Hindi rin natuloy ang date naming dalawa. Nagkaroon na naman ng emergency sa hospital at hindi ako pwedeng umalis. Kanina sana, kaso isinugod si Mucha at matagal din ang iginuguldo ni Tintin. Nang paalis na sana kami ay ako naman itong may di inaasahang pasyente. Saka ko lang inalis ang tingin sa taksing sinasakyan nito nang medyo nakalayo na ito. Pagbaling ko sa bukana ng hospital ay nakita ko si Natalia. Nakatayo ito at mukhang ako talaga ang inaabangan. Bakit hindi mo ako nahintay? May kirot sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. Mukhang kanina pa yata niya kami pinapanood ni Tintin. Walang kwenta ang usapan na to, naiiling kong sabi at lalagpasan sana siya. Ginagamit mo ba siya para pasakitan ako? Andrew, aminado naman ako. Angelus, tagumpay ka kung yan ang plano mo. Kaya pwede mo nang itigil yung laro mo. Humugot ako ng malalim na bungtong hininga. Kita ko na unti-unti nang namumula ang mga mata nito. Kilalang kilala kita Andrew, alam ko kung gaano mo ako kamahal. I'm sorry kung nasaktan kita. Nandito na ulit ako para. Mahal ko ang girlfriend ko, putol ko sa kanya. Dahil nawala ako kung susubukan lang natin na. I haven't thought about you in ages, way before Tintin came into the picture. Kung hindi ka pumunta ng atheist, baka naghiwalay din tayo just like these previous girlfriends. Acquaintances come and go at isa ka na dun. How about that girl? She is not just an acquaintance and I'm warning you, keep your distance from her. Mariin kong paalala at nilagpasan siya. Narinig ko pa siyang nagsalita. I still remember kung paano ka nagmakaawa sa akin sa Amerika para lang balikan kita. Nangako tayo sa isa't isa and I'm here to keep our promise and correct everything that's out of place, anito. Nonsense makipag-usap sa taong sarado ang utak. Naiiling lang akong nagpatuloy sa paglalakad at nagtungo ako sa loob. Agad kong hinanap ang head nurse na si Matilda. Yes doc, anito nang lapitan ko siya. Kailan ba sunod na magpapalit ng schedule? Tanong ko dito. This Thursday po doc, 3 days from now. Kapag nagpalit kayo ng sked, alisin mo na si Christina sa si Javette Ward, dalhin mo siya sa general ward.
Kung may magtanong, pakisabing ako na lang ang kausapin. Yes po Doc, mabilis na tugon ni Nurse Matilda. Kilala naman nila kung sinong Christina ang tinutukoy ko. Sino ba namang hindi makakakilala sa girlfriend ko? Sigurado naman akong balitang-balita na ang relasyon naming dalawa sa hospital, lalo pat lagi nila kaming nakikitang magkasama. After 2 days, katatapos ko lang operahan ang isang pasyente at ipinapahanap na agad ako ni Dra. Subido, ang Chief Medical Officer ng buong Obgyn Department. Umagang-umaga pa lang ay sinalubong na agad ako ng masamang balita at involved si Tintin. Mula kay Dra. Subido ay nalaman ko kung ano ang problema. There was confusion in the dosage administration protocol between Dr. Natalia and Tintin. Mabilis ako kumilos para ayusin agad ang gusot na ito. Mahihirapan si Tintin lalo na at itinanggi na ni Natalia na order niya ang maling dosage. Malalagay pa rin Tintin sa alanganin kahit pa nga mapatunayan na order talaga yun ni Natalia. Hindi sinunod ni Tintin ang protocol na kailangang papirmahan muna sa doktor ang medication order bago ito i-administer ng nurse. Alam kong hindi nagsisinungaling si Tintin. She is so pure and innocent at hindi siya yung tipong gagawa ng kwento para lang iligtas ang sarili niya. Hindi ko rin alam kung paano ko ito ayusin pero kailangan kong makausap ang mga involved sa insidente. Sinalubong ako ng hospital admin na si Marie. Siya ang in charge sa mga schedule ko. Hindi siguro niya ako makontak kaya siya na ang nagpunta rito. Palagi ko kasing iniiwan ang opisina ko ang cellphone kapag may inooperahan ako. Doc, may meeting po kayo in 30 minutes with directors about sa project sa Cavite. Please cancel all the meetings today, tugon ko. Yes po Doc, anito. Tatalikod na sana ito nang muli kong tawagin. Marie, pakireport mo nga si Nurse Martha Cruz sa opisina ko. Si Martha, ang nurse na kasama ni Tintin na nag-rounds kahapon. Ilan sandali lang ay nasa opisina ko na ito. Ano bang nangyari kahapon? Tanong ko agad nang pumasok siya sa opisina ko. Walang pag-aalinlangang nagkwento ang nurse. Doc, sisingit sana ako sa usapan nila kaso nung sitahin ni Dra. Santo si Christina kasi kinuwestiyon niya yung dosage, hindi na lang din ako nagsalita. Baka po kasi mali rin ako 2 months pa lang akong nurse baka kako marami lang talaga akong hindi pa alam. So anong narinig mo? Tanong ko. Kung anong sinabi ni Doktora kay Christina, yun din po eksakto ang isinulat niya. Binigyan niya agad ng 2 gram yung pasyente, then bago umuwi si Christina nung hapon, siya na rin po ang nagbigay ng 2 dose sa pasyente since naka 8 hours na po. Gusto nga po sana naming itanong sa iba, kaso nawala na sa isipan namin ni Christina kasi medyo hectic po kahapon, ayon nakalimutan na namin. Saka parang hindi yata maganda pakiramdam ni Christina kahapon, pabalik-pabalik kasi siya sa banyo, paliwanag nito. Tila nag-iisip ito ng malalim at saka muling nagsalita. Nagmamadali nga po pala kahapon si Dra. Natalia na umalis. Bigla na lang po kasi siyang nawala kaya ayun, hindi na po napapirmahan ni Tintin yung order. Hanggang sa makalimutan na rin po siguro niya hanggang sa mag-uwian na kami, dagdag pa nito. Kahit na-confirm ko kay Nurse Martha ang nangyari, hindi pa rin yun makakatulong sa kaso ni Tintin. Iisa lang ang pupuntahan ng kwento, hindi na papirmahan ni Tintin ang order. Nagtungo ako sa silid ng pasyenteng si Mrs. Almazan upang tingnan ang kalagayan nito. Bilang may-ari ng hospital ay isa sa mga pinakaayaw kong mangyari ay may pasyenteng mapapahama. Pagpasok ko sa silid nito ay nagpakilala agad ako. Kumusta na po ang pakiramdam mo? Tanong ko sa ginang na mukhang talubata pa rin. Ayos na po, mabuti na lang at hindi na lumala ang side effect, anitong tipid ng umiti. Pagkatapos kasing kakitaan ng side effect ang pasyente ay agad din yung nawala. Mabuti na lang at hindi ganun kalala ang naging epekto dito. Kinausap ko na ang billing department, wala na kayong gagastusin dahil sagot na ng hospital lahat ng medical bills nyo. Nagkatinginan ang mag-asawa at halatang masayang-masaya sa balitang narinig. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa maling dosage na naibigay ng nurse namin, hinging paumanhin ko. Kumunot naman ang noo ng pasyente. Doc, hindi ko naman po sinisisi yung nurse. Napag-utusan lang naman siya, anito sa kalmadong tono. Napakislot ako sa narinig. Sigurado po kayo? Actually, tinanong pa nga niya kung 3 times, day ba talaga, pero sinita siya ni Doktora, anang ginang.
In case po ba na may mag-conduct ng investigation dito mula sa admin, masasabi niyo yung info na sinabi niyo sa akin, tanong ko. Mabilis na tumango ang pasyente. Opo naman. Naku baka nag-aalala na yung nurse, kawawa naman ang bait pa naman niya. At saka nga pala Dok, hindi na kami magsasampa ng kaso, tutal okay na rin naman ako. Nagpanik lang kasi ang asawa ko kanina, kaya medyo nag-hysterical siya, pero okay na siya ngayon. Nang lingunin ko ang asawa ng pasyente ay marahan lang itong tumango. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa narinig. Ngayon ay may isang tao pa ang gusto kong makausap. Si Natalia.